Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood natin ay ang program ni Brad Eli Soriano na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kung meron tayong makikita para bigyan ng reaksyon ay ating kokomentuhan. Halina at atin nang panoorin. Alam po natin lahat na kung papaano at saan nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nanggaling sa sinapupunan ng Ama. That means it came from the bosom of our Father. Maaari po bang malaman kung papaano at proseso nanggaling ang Espiritu Santo? Pangalawa, sino po pa sa kanilang dalawa ang nauna? Pangatlo, bakit po hindi tinatawag na Diyos ang Espiritu Santo? Halimbawa po, katulad ng Board of Directors, ang chairman ay ang Diyos Ama. Ang mga member ay tinatawag na Director. Bakit ang Holy Spirit ay hindi tinatawag na God, Holy Spirit? Salamat po. Welcome po kayo. Una-una, tingnan natin kung sino ang una sa Espiritu Santo at saka sa ating Panginoong Jesucristo, sa anak. Basahin po natin ang Kolosas 1. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ayan, ang sabi po ng Kolosas 1:17, siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay ng dahil sa Kanya. Yan po ang sabi ng Biblia. Wala pong nauna sa ating Panginoong Jesucristo. Una po siya sa lahat ng bagay. Bakit una? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Dinari ako ng Panginoon sa pasimula ng Kanyang lakad, bago pinasimulan ang Kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Ayan, sabi po ng karunungan ng Diyos na yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Inari ang wika ako ng Panginoon sa pasimula ng Kanyang lakad. Kung meron po tayong masasabing pasimula ng lakad ng Panginoon, nandun na ang karunungan. Andun na po si Kristo. Kapatid, siya ang kauna-unahan sa lahat ng bagay na nanggaling sa Ama. Ang sabi po sa Biblia, ako'y nailabas. Hindi po siya nilikha, kundi mula sa sinapupunan ng Ama, from the bosom of the Father, He was brought forth. Let me read that in English. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet He hath not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when He prepared the heavens, I was there.
when He set a compass upon the face of the depth, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree that the waves should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth, then I was by Him. I was by Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. So, the Bible tells us that there is a person that was with God in the beginning of His way, and that is the wisdom. And that wisdom, according to Paul, in the book of 1 Corinthians chapter 2, verses 6 up to 8, it says, "Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. But we speak of the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory." Si Kristo po yan. The Lord of glory which was crucified, He is the wisdom of God in a mystery. Hindi po alam ng mga tao, ng una sa sanlibutan, yung mga pinuno. Kung alam nila, sana hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Yan po yung wisdom na kasama ng Diyos before everything else existed. And He said, I was with Him. Ako'y nakasama niya mula sa pasimula ng kanyang lakad. Ngayon, ang Espiritu Santo, kailan po nagkaroon ng existence? Alam niyo kapatid, ang Espiritu Santo, yan po ay galing din sa Ama. Ang tawag nga po sa Biblia ng sa Ama, yung nasa 12:9 ng Hebreo. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang, hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Meron pong tinatawag sa Biblia na Ama ng ating laman, yun yung tatay natin. Pero hindi ba lalo tayong pasasakop sa Ama ng mga espiritu? Kaya meron pong tinatawag na Father of Spirits. Yan po ang Ama ng ating Panginoon Kristo. Naturalmente, ang Espiritu Santo galing din sa Kanya, kapatid. Ngayon, ang tanong nyo, bakit ba ang Espiritu Santo ay hindi tinatawag na Diyos? Alam nyo, ganito kapatid, meron tinatawag sa Biblia Godhead. Tama. Ang Espiritu Santo ay bahagi ng Godhead. Ibig sabihin ay pantay ang pagkadiyos ng Ama, ang Verbo, at ang Espiritu Santo. Sabay umiral ang tatlo ito. Hindi yung sinasabi ni Brad Eli na ang Diyos Ama, iniluwal niya ang Verbo at ang Espiritu Santo. Sa paglalang, hindi pwede na wala ang isa sa kanila. Para makalalang ang Diyos, kailangan ang presensya nilang tatlo. Pagka-Diyos, kasama puro ng Espiritu Santo. Kasi tatlo po yung kapangyarihan na yan eh. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang nagpakilala po yan ay magkakasama ang Kristo mismo. Sabi niya sa Mateo 28:19, binyagan ninyo, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So inihahanay ng Panginoon Kristo yung Espiritu Santo sa Godhead o yung pagka-Diyos. Kasi po yung salitang Diyos, kung ating uugatin ang etimolohiya niyan, galing po yan sa salitang Elohim sa Hebreo. Yun pong Elohim ay isang salitang singular, pero meron pong kahulugang plural. Gaya po ng salitang pamilya, singular yun, pero ang kahulugan nun, plural. Merong ama, may ina, may mga anak, ayan, may mga apo. Isang pamilya, singular yung pamilya, pero ang nasa loob nun, marami. Parang yung banda, isang banda, pero ang nasa loob nun, marami. Meron doon may hawak ng gitara, may hawak ng baho, may hawak ng ano-ano. Ganon din naman po yung salitang Elohim. Kaya nga, sabi nung Elohim
lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kasi hindi siya nag-iisang Elohim. Magkakasama sila dun sa Elohim. Ang Elohim po ay isang uri ng pangalang Ebreo na nagde-denote ng plurality o ng pagkamarami. Yan po ay plural ng Eloah na ang kahulugan ay Diyos. Kaya yung Elohim na sinasabi sa Henesis, plural po yun, kaya nga may kausap siya. Sino yung kausap? Yung kasama niya sa pagka-Diyos, yun po yung Godhead, yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. Kasama po yun. Hindi man tinatawag na Diyos Espiritu Santo, pero kung magkakasama po yun doon sa banda, o kaya kasama yun doon sa pamilya. Yan po yan, kapatid. Ngayon, yung isa nyo pang tanong na Ang proseso pagkalabas ng Espiritu Santo, paano lumabas? yung paglabas ng Espiritu Santo po sa Ama. Ibig sabihin. Opo. Ganito po yun. Ang kaisa-isa pong nanggaling sa sinapupunan ng Ama, ang Panginoong Hesukristo. Ang tawag po sa Kanya, the only begotten of God. So, iisa siyang kaisa-isa na nanggaling mismo sa sinapupunan ng Ama. Ang ibig sabihin ng sinapupunan, doon sa lugar o malapit sa Ama. Gaya ni Lazaro, na dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham o dinala sa lugar ni Abraham. Ang verbo o si Jesus naging anak sa pamamagitan ng pahayag at sa kautusan ng Diyos. Maiintindi, kaya nga bigatin bugtong, sa Tagalog po bugtong, yakabud, di po ba? Ano ang proseso ng Espiritu Santo? Yun pong Espiritu Santo, yun po ay iba sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang Panginoon Kristo, bugtong na anak ipinanganak Wala namang sinabihan ng Diyos na ibang ipinanganak niya Hindi naman niya sinabing ipinanganak niya ang Espiritu Santo. Wala pong nakasulat sa Biblia. So, iba yung proseso ng sa Espiritu Santo kaysa sa proseso ng anak. Kasi doon pa po sa eternity, ipinanganak niya yung kanyang anak na nung pang eternity, nung wala pang anumang bagay Pakinggan niyo sa Kawikaan 30, versikulo 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ayan. Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So, nung ginagawa pa lang ang lahat ng bagay, meron na pong tinatawag na mag-ama. May ama at may anak. Siya lang naman po ang anak. Ang tawag nga sa kanya, bugtong na anak ng Diyos. The only begotten Son of God. So, ang katuparan ng pagiging anak ni Jesus ay magaganap dito sa lupa. Katunayan, yan ay sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kaniyang ama. Ang salitang tatawagin ay sa hinaharap o sa future. At yan ay nangyari sa ilog, Jordan, nang ipakilala ng Ama sa mga tao si Jesus na kanyang anak. Ang Espiritu Santo, iba ang proseso nun. Yan po dapat nating makita. Si Kristo, direktong ipinanganak ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa araw na ito, ipinanganak kita. Ayon, basahin natin sa isang talata. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kanino niya ba sinabi yan? Kahit kanino, wala siyang pinagsabihan yan.
Iisa lang ang pinagsabihan niya, si Kristo lang na ating Panginoon. Ikaw ang wika ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. So, ang nanganak mismo kay Kristo, ang Diyos. Paano raw manganganak ang Diyos? Lalaki. Sabi ko nga, bakit yung seahorse ang nanganganak lalaki? Meron pong nanganganak na lalaki. Miski nga sa material na bagay, yung seahorse. At ang Diyos, may kakayahan pong manganak, kapatid. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Tanungin nga po kita, kapatid, itang ginawa king balugbog, yawari makaramdam? Itang ginawa king mata, yawari manakit? Ano sagot nyo? Ang Diyos po ang gumawa. Yun yung gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Kaya niyo pong gumawa ng mistyano. Po? Kaya niyo pa rin gumawa ng mistyano. Hindi po, tanong ko sa inyo, yung gumawa ng tenga, makakarinig ba siya? Opo. Kung yung ginawa niyang tenga, nakakarinig, siya pang gumawa ang hindi makarinig. Di ba gano'n, kapatid? Opo. Kung yung ginawa niyang babae, marunong manganak, siya pa ang hindi marunong. O kaya ang Diyos nanganganak. Yan dapat natin makita. Kaya ipinanganak niya si Kristo, bugtong lang po yun. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng Espiritu Santo, hindi kagaya ng pagkapanganak kay Kristo ng Diyos Ama mismo. Ang Espiritu Santo, nanggaling din po yan sa Diyos, pero hindi ipinanganak mula sa kanyang sinapupunan. Kung papaano po, wala pong sinasabi ang Biblia. Ayoko pong dagdagan ng Biblia. Ang akin pong pasisimulan ko muna, bawat relihiyon po nagkiklaim na kung papasok sa kanila, nasa kanila kaligtasan. Sa akin pong paniwala, hindi assurance na ikaw ay pumasok sa isang relihiyon para ikaw ay maligtas. Ngayon po, may mga taong napapasok. Kapatid, mali ka dyan. Mali ka dyan, kapatid. Sabi mo, hindi assurance na pumasok ka sa isang relihiyon para ka maligtas. Mali po yan. Pasensya ka na ano kita, para lang wag masayang ang oras natin at masayang ang effort mo. Papabayaan kita, mali yung sinasabi mo, papabayaan kita. Ito kasi yon. Wala kang assurance na pag pumasok ka sa relihiyon, maliligtas ka. Sabi mo. Tama yon. Pag ang papasukan mo, hindi ka talaga maliligtas pag pumasok ka dyan. Pero pag ang papasukan mo, yung relihiyong itinuturo ng Biblia, huwag mo sabihin walang yun, assurance ng kaligtasan. Utos kasi yung pagpasok Akala mo ba, utos yung pagpasok? Hindi mo pwedeng baliwalain yung salitang pagpasok sapagkat utos yun ng Diyos. Basahin natin sa awit 104. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Nakita mo, may looban ng relihiyon, kapatid. May pintuang kang papasukan. Hindi pwedeng basta kahit saan mo gusto, doon ka. Saan ka nakakita ng tupa na may kawan, ikinukulong, sabi niya, ayoko dito na lang ako, ayokong pumasok dyan sa kulungan. Meron mang ganun tupa. Meron kinukulong nga kita para ka maligtas Hindi ba kaya ikinukulong ang mga tupa para ingatan sa mga magnanakaw at tulisan? Basahin natin sa Gis 1 ng Juan. Basa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ano ang gagawin ng magnanakaw? Puntahan mo sa Gis. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Nakita mo, ang ginagawa ng mga magnanakaw, pumatay, pumuksa ng mga tupa. Kaya ang Kristo, naglagay ng kulungan ng tupa para maingatang wag kang mapuksa at mapatay ng magnanakaw. Kung ikaw ay tupa ko, pinapapasok ito sa kulungan, sasabihin mo, hindi kailangan niyang pagpasok. Hindi yan assurance na salvation. Pag sinabi mo sa akin yan, kung ako pastor mo, kaya nga naglagay ako ng kulungan bakit mo sasabihin hindi assurance yun?
Yung pagpasok ay utos yun. Huwag mong sabihin, kapatid, na kailanman na hindi assurance ng salvation yung pagpasok sa relihiyon. Aba, huwag mo naman baliwalain ng Diyos. Kaya ka nga niya pinapapasok, may kinalaman sa kaligtasan yan eh. Pakinggan mo sa Gis ng Juan, Gis 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Pag hindi ka pumasok, hindi ka maliligtas. May pintuan pala yung papasukan mo at ang pintuan si Kristo. Ngayon, ako ang pintuan. Pag hindi ka pumasok, hindi ka maliligtas. Kasi ang sino mang pumasok, maliligtas. Merong pintuan, tandaan mo, at may kulungan. Papasok ka sa magitan ng pintuan, papasok ka sa kulungan. Si Kristo ang pintuan ng kulungan. Ayan. Ngayon, gusto mong makapasok, pumasok ka kay Kristo, mapupunta ka sa kulungan. Sabi nga ng pasyon, ano? Pagkapastor kang tunay nitong mundo kabilugan ang obehang sino pa man kung di masok sa bakuran hindi nga sasakupan. Aliwa-aliwanag, pati sa pasyon, meron talagang bakuran. Ang pastor ng bakuran, si Kristo. Pag hindi ka pumasok sa bakuran, hindi ka masasakupan. Ang katunayan, basahin natin kay Isaias. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kaming nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala. Ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Mayroon palang mga taong kahit humanap ng kaligtasan at mag-iiyak, hindi maliligtas, malayo sa kanilang kaligtasan. Bakit? 63:19. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan. Kaya pala hindi maliligtas kasi hindi sila pinagpunuan ni Kristo. Hindi sila pumasok sa kulungan. Si Kristo ang puno eh. Basahin natin sa 3:6 ng Hebreo, Brad Mel. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang Kristo puno sa bahay ng Diyos. Si Kristo ay puno sa bahay ng Diyos. Ang hindi papasok sa kulungan, hindi mapapagpunuan. Yon ang kasaysayan niyan, kapatid. Kaya mula ngayon, kapatid, matanda naman ako sa iyo, huwag mo nang uulitin sabihin na wala kang assurance ng kaligtasan pag papasok ka sa relihiyon. Pag ang papasukan mo, yung relihiyong itinayo ng Diyos, aba, kapatid, huwag mong sasabihin yan, mag-aaway tayo. Humingi po ako ng paumanin. Bagamat yung akin dapat sanang itatanong, nasagot na po niya. Dahil na-preempt na po yung ang Diyos ang hahatol sa labas ng iglesia. Yun ang nakita ko pong sagot. Mabuti nakita mo yung punto ko. Ang Diyos ang hahatol sa labas ng iglesia, no? Kung tayo nakarinig, pumasok tayo, okay. Pero yung hindi nakarinig, nasa labas ng iglesia, bahala na ang Diyos na maghumatol doon kasi kagaya ng mga nabuhay ng wala pang na maraming kopya ng Biblia, ng mga taong nabuhay na hindi pa uso ang pangangaral na kagaya ng ginagawa natin sa radyo, sa telebisyon. Nung bata ako, wala namang nangangaral kung namatay ka nun, hahatulan mo na ba walang kaligtasan yon? Papagpaubaya natin sa Diyos, ang Diyos ang nakakaalam dun sa tao kung mabuti siyang tao kung hindi. Hindi naman siya nakarinig, bayaan mo Diyos ang humatol. Alam mo kapatid, pwede namang iligtas ng Diyos yun yung hindi nakarinig Kung gusto ng Diyos, basahin natin yung unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito, ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao,
lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kung gusto ba ng Diyos iligtas, ano ba ang ating pakialam doon? Meron ba tayong maitututol sa Diyos? Bahala na ang Diyos humatol pag wala ka sa loob ng iglesia. Ang tanong mo sa akin, meron bang kaligtasan yung nasa labas? Bahala ang Diyos humatol doon. Kung gusto niya iligtas, ano pakialam ko ron? Wala naman akong kakwenta-kwenta. Ang Diyos ang dakila. Di siya bahala. Buhat sa malayong silanganan, ayon sa Biblia, dito raw mag-uumpisa ang kaligtasan. Kabilang po ba ang bansang Pilipinas sa sinasambit dito? At paano po ang ibang bansa na may paniniwala sa Diyos at paano sila maliligtas? Nung araw ang Israel, nung piliin ng Diyos ang bansang Israel, sila ang pinakamaliit na bansa. Hindi naman kung mamili ang Diyos yung pinakamaganda, pinakamalaki, hindi ganon. Ang sabi po dun sa Deuteronomio 7:6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung piliin pala ng Diyos ang Israel, pinakamaliit pa siya sa lahat ng bayan eh. Yan po. Kaya hindi ang batayan ng pamimili ng Diyos, yung malaki, halimbawa Amerika o Inglaterra o kaya ang Rusya, yung mayayaman, di yun. Ngayon may hula po dito sa ating bansa na dito magkakaroon ng bayan ng Diyos. May hula po. Basahin muna natin ang Mateo 21:43, kapatid. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sabi po ni Kristo sa mga Kristiyano dun sa Israel nung una, sa mga Hudyo. Alam nyo kasi, yung Hudyo po ang pinili ng Diyos, yung mga Israelita. Pero nung bago siya pumanik sa langit, sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mawawala pala sa Israel eh. Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yun po sabi ni Kristo sa mga Israelita nung araw, sa mga Hudyo. Aalisin ng Diyos sa kanila yung kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, ang isa pong bansa na po pwedeng tubuan o puntahan ng kaharian ng Diyos, ang isang bansa, yung sinasabi po sa Zacarias 8:7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ang posibilidad po, magliligtas ang Diyos sa lupaing silanganan at ganun din naman sa lupaing kalunuran. Pero nauuna yung silanganan eh. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Puntahan po natin yung silanganan, yung east. Alin sa mga bansa sa east o sa silanganan ang pwedeng doon tumubo ang katwiran ng Diyos? Pakinggan nyo sa Isaias 24. Ganito po ang sinasabi sa 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan. Ang isang sinasabi pong hula, magaganap sa silanganan, luluwalhatiin sa silanganan, yung pangalan ng Diyos ng Israel. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas po mga pulo ng dagat. Maski mga pulo ng dagat ang Pilipinas, hindi siya ang inihuhula ng talata. Yan ang bansang Israel na matutupad sa hinarap. Titigan lang ninyo ang talata. Ang sabi ay Diyos ng Israel. Kaya, ang katuparan ng talatang yan ay sa bansang Israel.
Ang Israel ay pulo ng dagat, napapalibutan siya ng 4 na karagatan. Ang Mediterranean Sea sa kanluran, ang Red Sea sa timog, ang Dead Sea sa silangan, at ang Sea of Galilee sa hilaga. Kaya sa 4 na sulok ng Israel ay may mga baybaying dagat. Wala naman pwedeng makatutol na ang Pilipinas mga pulo ng dagat eh. Hindi naman tayo kontinente. Tayo'y arkipelago. Kaya nga ang tawag ni Rizal dito sa atin eh, Perla del Mar de Oriente. O, perlas ng dagat sa dakong silangan. Yun ay katuparan ng hula sa Isaias 24:15. May lilitaw na pagluwalhati o paglilingkod sa Diyos sa silanganan. At yan po, naniniwala kami, hindi naman para itaas ang amin sarili, kundi para magsabi ng totoo na dito sa Pilipinas, sa mga pulo ng dagat, sa silanganan, isa ang posibilidad sa Pilipinas magkakaroon ng totoong paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Yan. Isa po yan sa posibilidad, kapatid. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang born again sa John 3:3? Paano po ba maging born again? Ang kahulugan ng pagiging born again doon, sinasabi naman doon sa 3:3 hanggang 5 na malibang ang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa umpisa, ang sabi ni Kristo, panganak na muli, no? Nung mag-usisa si Nicodemo, niliwanag ng Panginoong Hesus na yung pagkapanganak na muli ay pagkapanganak sa tubig at sa espiritu. At yun ay bautismo, kapatid. Ang kahulugan nun, nasa 3:5 ng dito na ang pagkapanganak na muli, yung pagkapanganak na muli sa espiritu, sa bautismo yan. Yan ang paghuhugas ng ating kasalanan at muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yun ang kahulugan ng born again sa Biblia. Rebirth or to be born again is to be born of water and of spirit. At yan ay nagaganap in baptism. Ang sabi kay Pablo, hugasan mo ang iyong kasalanan. Yung sinasabi ni San Pablo na paghuhugas, sa bautismo yun. Yan. Makibasa mo yan, Sis Luz. At ngayon, bakit ka tumipigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang bautismo, yun ang paghuhugas ng kasalanan. At yung paghuhugas, yun ang sinasabi ni Pablo, regeneration in the spirit o pagkapanganak na muli. Basahin natin uli ang Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yung paghuhugas, yun ang bautismo, yun ang muling kapanganakan at yun ang pagbabago sa Espiritu Santo. Di ba po ba ang pag-anib sa reliyon, kapag po nabautismuhan ka, maaanib ka sa reliyon? Kung pong yung unang reliyon ay hindi nabuwag, dapat po tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabautismo nila, di po ba? Ngayon ang tanong ko po, bilang pinuno po ng samahan po ninyo, paano po kayo nabautismuhan at yung pong nagbautismo po ba sa inyo connected doon sa unang reliyon? Ganito yun, kapatid, ano? Hindi kailangan connected ka doon sa unang iglesia physically. Ang mahalaga yung connection na spiritual. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa aral, halimbawa, nakarating ang Biblia sa Africa, wala naman ang iglesia nung una ron. Saan magpapabautismo yung mga taga-Africa na physical na koneksyon? Imposibleng mangyari yun, kapatid. Kagaya halimbawa sa Pilipinas, alam mo ba nung nangangaral si Kristo, nung unang siglo, 2,000 years ago, may mga tao na sa Pilipinas. Alam mo ba yun, kapatid? Kasalukuyan noon, ginagawa yung Banawe rice terraces. Pakita nga natin yung historya, kapatid na Mel, ng rice terraces ng Pilipinas. History. Ancient huge walls in the vicinity of Posia in eastern Ifugao, dated to be some 4,000 years old, point to early
human settlement in the province. Ifugao culture is reputedly 3,000 years old. The rice terraces are estimated to have been taken 2,000 years to build to cover the present-day 400 square kilometers of terraced land, although anthropologists are divided on pegging the exact age of the terraces. Tingnan mo, 2,000 taon pa lang ginagawa ng mga Ifugao yung rice terraces eh. Ang kanilang kultura, pinaniniwalaang na 1,000 taon na doon sa Ifugao. Ibig sabihin, nung nangangaral si Kristo, may mga buhay ng Pilipinong Ifugao noon. O sino magbabautismo sa mga Pilipinong yan? Kung ang mga kailangan mo dyan eh, physical na connection. Merong spiritual connection. Alam mo kung ano yun, kapatid? Pakinggan mo sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ayan, kaya ipinasulat yan para kahit saan nakarating ang sulat, tinanggap mo yan, magkakaroon ka ng pakikisama sa mga apostol. Sabi nila, yung nakita namin, yung narinig namin, ibinabalita namin sa inyo para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Sa pamamagitan ng kanilang isinulat, magkakaroon ka ng kaugnayan sa mga apostol. Ang katunayan, pakinggan mo sa 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Ayo, kita mo, kaya pala may kasulatan, Gadmel. Yung kasulatan, yun ang magdudugtong sa iyo sa mga unang lahi na naglingkod sa Diyos. Yung kanilang nakita, yung kanilang narinig, binabalita nila para magkaroon tayo ng kaugnayan o pakikisama sa kanila. At yun ay kanilang isinulat. So kahit saan nakarating yung sulat, kapatid na Melano, kahit saan pa makarating yung sulat na yon, makakaugnay ka kahit walang physical na representante. Yung sulat na tinanggap mo, yung aral ng mga apostol, yun ang mag-uugnay sa'yo dun sa unang iglesia. Ang katunayan, nabasa mo na yung 102:18, di ba? Ang katunayan, ang sabi ng ating Panginoon dun sa isang talata ng awit, pakinggan mo kahit na wala kang physical contact, hindi mo mismo nakita ang ating Panginoong Jesus, hindi mo nakita yung mga apostol, meron kang karapatan na maging kabahagi nila doon sa paglilingkod sa Diyos kahit hindi tayo nagkita-kita. Sa isang talata ng awit ay ganito. Iniligtas mo ako sa mga pakikipagtalo sa bayan. Iyong ginawa ako na pangulo ng mga bansa. Isang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Pagkarinig nila sa akin, ay tatalimahin nila ako. Ang mga taga-ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Mo, sa hula ng ating Panginoon, hindi nakilala nila si Kristo, hindi nila nakita, pero tatalima pag narinig siyang kanyang tinig. Yung tinig ni Kristo, yun yung aral Bradnel Kaya nung makarating dito sa atin sa Pilipinas, yung aral ni Kristo, hindi man natin siya nakita, hindi man natin siya narinig, tumalima tayo. Yun ay tinatanggap ni Kristo. Basahin natin ang Juan 20 at ang bersikulo ay 28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad, yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya. Meron ba yung physical contact, Bradman? Meron bang physical? Wala, no? Hindi nga nakakita pero sumasampalataya. So sa pamamagitan ng aral, nauugnay tayo dun sa unang iglesia.
Kaya kahit saan mo dalhin ang Biblia, tinanggap yung Biblia, yung aral ni Kristo, nakaugnay sila, hindi sa pamamagitan ng physical na contact o physical baptism ng isang tao, kundi kagaya ko. Nang malaman ko yung aral, tinanggap ko yung aral, nagpabautismo ako. O nung mabautismo na ako, nagbautismo naman ako. O, tapos ngayon, yung mga kasama ko, nagbabautismo. It is through the teachings of the gospel. Hindi kailangan yung mismo si Apostol Pablo magbabautismo sa'yo. Di ba? Ganun ang ibig kong sabihin, kapatid. Salamat. Kung sakaling dumating ang pagkakataon na kayo na ang huhusgahan ng ating Panginoon, at sa di nyo inaasahan, kayo ay hinusgahan na maparusahan sa impyerno, ano po ang inyong magiging reaksyon sa ating Panginoon? Alam mo kapatid, natuto ako sa Biblia ng trato sa aking Diyos. Alam mo, sinasabi ko sa kapatiran ito alam nila ito. Basta ako, maglilingkod ako sa Diyos. Pagdating ng araw, bahala na ang Diyos sa akin. Kung saan niya ako dadalhin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako pwedeng tumanggi. Pero meron akong maliit na hiling na sinasabi ko sa kapatiran. Alam ng mga kapatid yan. Kahit kako, doon lang ako sa sulok, nasa langit. Doon lang sa sulok, payag ako rin Alam mo kasi merong ganitong pangyayari sa Biblia. Merong isang babae, humihiling kay Kristo. Alam mo ang hiling? Pakinggan mo sa 20:20 ng Mateo. Nang magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba, at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking 2 anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman? Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanang iinuman ninyo ang aking saro, datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama. Kwento na yan ng kasaysayan. Yung anak na lalaki ni Zebedeo, 2, kasama yung nanay nila, sumamba kay Jesus. Pero pagkatapos na sumamba, may hinihiling. Makaupo yung kanyang 2 anak, isa sa kanan at isa ka sa kaliwa, Mataas na pangarap yun, kapatid. Yung makaupo ka sa kaliwat kanan ni Kristo sa kaharian ng langit. Si San Juan Bautista sa kanyang pagpapakumbaba, sabi niya, hindi man lang ako karapat dapat magdala ng pangyapak ni Kristo. Napakadakila ng Panginoon, yung sapatos niya, hindi ako karapat dapat magdala, sabi ni San Juan. Ito naman 2 magkapatid, saka yung nanay nila, masyadong mataas yata ang pagkakilala nila sa kanilang sarili, na dapat yung isang anak sa kaliwa, yung isa sa kanyang kaharian sa kanan. Kaya bumangon sa isip ko yon na ako kung makakarating ako sa langit, kahit doon lang ako sa sulok, payag na ako Yun ang aking paniniwalang sinasabi ko sa kapatiran. Ngayon, doon sa tinatanong mo, kapatid, na kung ako'y hahatulan at sasabihin ng Diyos na ako'y magdudusa sa impyerno, wala naman akong magagawa nun. Ako, wala akong ganun diwa na lumaban sa Diyos. Gaya nung sinabi ni San Pablo na tulungan nawa ako ng Diyos. Yun ang aking panalangin. Dahil yun ang gusto kong magawa Yung sinabi ni San Pablo sa gawa, na sabi niya, nagsasanay siya, mabuti basahin natin kapatid na Luz, 24:16. Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Sa English, lagay natin, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men.
Yan ang pinagsanayan ni San Pablo. Isang konsensyang walang laban sa Diyos at sa tao. Wala ako nung balak na lumaban sa Diyos, kahit kailan. Not even in my wildest dream na lalaban ako sa Diyos. Wala nun, kapatid. Kaya ang akin, kung saan niya ako gustong dalhin, bahala na ang Panginoon sa akin. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat, Brother Eli. Ilan po ang langkap o bumubuo sa isang tao? Langkap? Oo. Kumbaga po, meron ako naririnig, parang may katawan lupa tayo, kaluluwa, tsaka espiritu, parang ganun po. Tama po ba yan? Ganito po yon, conforme po sa tao yan. Meron pong tao, 2 lang. Meron naman 3. Babasahin ko po muna sa inyo ang kabuuan ng isang tao. Nasa 3 ang sangkap ng tao: kaluluwa, katawan, at espiritu. Ang kaluluwa ay ugnayan natin sa lupa sa pamamagitan ng 5 senses, at ang espiritu para makapag-ugnay sa espiritual o sa Diyos. Ang iba ay may espiritu pero patay, kaya walang kaugnayan din sa Diyos. 7 po yan ang Henesis. Pakinggan nyo nakasulat. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ano po ang sangkap ng tao ng lalangin ng Diyos? Sabi po sa Biblia, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok. God formed man out of the dust of the ground. Kumuha po siya ng alabok, nilagyan niya ng tubig, pinormahan niya, parang putik. Pinagputik niya, tapos ipinorma niya yung katawan. Nung nakaporma na, may ilong, hiningahan niya ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao'y naging kaluluwang buhay. Yun po ang sabi sa Biblia. Kaya, 2 lang naman po ang sangkap eh. Yung galing sa lupa at saka yung inihinga sa butas ng ilong. Nabuhay na po ang tao. Ngayon, bakit po nagkakaroon ng 3, kapatid? Basahin natin ang unang Tesalonica 5:23. Ganito nakasulat. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, meron po sinasabi rito si San Pablo, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, na ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan, 3 na po ingatang buo hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Bakit po 3? Kasi ang kausap niya po rito, mga Kristiyano meron silang katawan, meron silang kaluluwa, meron pa silang espiritu. Bakit po nagkaroon ng espiritu? Ang lahat naman kasi ng tao may espiritu ng buhay Yung nasa ilong, espiritu rin po yun Pero ito, bukod na espiritu ito. Ba't nagkakaroon ng Kristiyano nun? Pakinggan niyo po sa 2:38 ng Gawa. Basa tayo. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagka binautismuhan po yung tao sa tamang bautismo, bibigyan siya ng kaloob na Espiritu Santo. Kaya nagkakaroon po ng panibagong espiritu sa tao. Bukod dun sa espiritu ng buhay, yung hininga ng buhay sa ilong, may ibinibigay na isang espiritu pa ang Diyos sa tao. Nagiging 3 ang sangkap niya. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang katunayang may ibinibigay talaga ang Diyos na espiritu. Doon po yan sa 51 ng awit. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Yan. Sabi ni David, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos,
magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya po, yung espiritu, karagdagan yon. Yung pong espiritu na yon, yun po ang pampalakas ng ating kahinaan. Basahin po natin sa 8:26 ng Roma. Pakinggan nyo. At gayon din naman, ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung pong espiritu na yon ay binibigay ng Diyos sa isang lingkod niya, nakatutulong po yon para sa kanyang kahinaan. Meron po tayong kahinaan eh. Kaya nagiging tatlo. May kaluluwa, may katawan, may espiritu. Sa lingkod ng Diyos. Pero yung hindi po naglilingkod sa Diyos, hindi binibigyan ng espiritu yon. Pakinggan nyo sa Judas 19. Ito po sabi, ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Meron po mga tao, yung malalayaw, walang espiritu. Kaya dalawa lang, kaluluwa at katawan. Pero yung sa Diyos, may kaluluwa, may katawan, may espiritu. Ganun po yun. Kasi po doon nga po ako nahihiwagaan, Brad Eli. Kasi parang may nabasa ako sa Biblia na ang espiritu at ang katawang laman ay magkaaway. Paano natin mapagkakasundo ang dalawang ito? Hindi po magkaaway yun. Ang bumubuhay po sa ating katawan, yung laman natin, espiritu eh. Santiago 2:26, pakinggan nyo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang katawang walang espiritu, patay. Therefore, ang bumubuhay sa katawan, yung pong espiritu. Alin po ang magkaaway? Ang sinasabi nyo yung nasa Galacia. Basahin natin ang Galacia, kapatid na Willie. 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ayan. Ang laman ng wika nagnanasa ng laban sa espiritu. Ang espiritu naman laban sa laman. Ito po yun. Pag meron kang gustong gawin ng laman mo, mararamdaman mo yung kapatid eh. Bawa, may asawa ka na, tinutokso ka ng ibang babae, parang gusto ng laman mo, gusto mo patulan. Diba? Pero sa loob mo, merong nagsasabi, masama yan. Yun yung espiritu. Hindi conforme yung espiritong banal na ibinibigay ng Diyos sa tao, hindi conforme yun sa masamang gawain ng laman. Magkalaban talaga yon. Bakit pinaglaban ng Diyos? Para maingatan niyan laman mo na huwag kang mabulok sa kasalanan. Yun ang controller, yung espiritong bigay ng Diyos, kokontrolling ka para huwag mong gawin yung gawa ng laman. Ang katunayan, 8:13 ng Roma. Pakinggan mo. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Alam mo, yung Espiritu na yon ang pampapatay mo dun sa mga gusto ng laman mo. Nakuha mo na, kapatid? Mahiwaga pa? Hindi na. O sige, salamat. Paano po kung sakaling ako'y sumanib o sumapi sa kanyang Church of God, meron po ba akong makakamit na kaligtasan? Yan lang po. Alam nyo, kapatid, ang kaligtasan nasa pagsunod sa Diyos. At kung sasapi kayo, dapat nasapian nyo yung sinasabi ng Diyos. Utos po kasi yung pagsapi eh. Basahin natin yung 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ayun, yung pong pagsanib o pagsapi, sasapi ka dun sa mabuti. Alin po ba yung mabuti? Yung galing sa Diyos. Alin ba yung galing sa Diyos? Yung iglesia ng Diyos, yung Church of God. Basahin nga natin yung 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother,
unto the church of God which is at Corinth. Sa Kapampangan, Pablo, ametong ay apostol ng Kristo Jesus, king pamamilatan na ning kaburyanan ng Diyos, at Timoteo ake katang kapatad, king iglesyana ning Diyos ay at Corinto. so, ang iglesia ng Diyos, yan po ang sinasabi sa Biblia. Pag sasapi ka dyan, makakasunod ka sa Diyos. Yun po kasing ibang iglesia, wala naman sa Biblia eh. Pero yung iglesia ng Diyos, pahanap mo nga sa Biblia. Tingnan nga po natin, ito po ang resulta. Nasa 11 talata po ng banal na kasulatan ang iglesia ng Diyos, kapatid na Eli. Kaya ang sagot ko sa tanong mo, kapatid, ang nasa Biblia, yung iglesia ng Diyos. Tapos sa Kastila, Iglesia de Dios. Pahanap mo nga yung Iglesia de Dios. Sa Kastila, nakasulat yon. Ito po ang resulta, kapatid na Eli. Napakarami rin pong talata na kinasusulatan ng Iglesia de Dios sa Bibliang Kastila. 9 na talata po ang kinasusulatan sa Bibliang Kastila ng Iglesia de Dios. Ayos. Kaya kung ang pag-uusapan po natin, kasulatan o Biblia, kapatid, ang nakasulat talaga yung Iglesia ng Diyos. Yun po ang sasapian natin kung gusto nating sumunod sa Diyos. Sabi niyo, kung sasapi kayo sa amin, meron ba kayong kaligtasan? Aba, tiyak po may kaligtasan kayo kasi ang sasapian niyo, hindi naman kami eh. Ang sasapian niyo, yung nasa Biblia, sigurado tayo doon. Yun po. Salamat po. Curious lang po ako sa itatanong ko sa inyo. Una po, alam ko pong may pinaghahandaan po tayong malaking kapighatian po. Gaano po ba kalawak o kalaki ang kapighatian ito at kung paano na po ba kalapit ang panahong natin? Yung kapighatian sinasabi na yan, yung Great Tribulation na yan, that will be worldwide. Hindi totoo na ang Great Tribulation ay worldwide. Ang makakaranas ng Great Tribulation ay ang Israel sa pangunguna ng hayop na Antikristo. Ang paghahari ng Antikristo ang worldwide. Nasa likod ng Antikristo ang mga hari sa buong mundo na pumipighati sa Israel. Kaya nga magkakaroon ng digmaan na tinatawag na Armageddon. Bibigay ko sa iyo ang sagot. Doon sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Saan itong mga taong ito na nakita ni Juan ay galing sa bawat bansa, mga angkan, mga bayan at mga wika. Itong mga ito, nandun sa harapan ng kordero sa hukuman. So, worldwide, itong pinanggalingan, iba-ibang bansa. Yung salitang mula sa bawat bansa, galing yan sa iba-ibang bansa, di ba? Nung tanungin ni Juan kung saan galing yan, pakinggan mo ang sagot. 7:13. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian. Kita mo, yung mga taong nakita ni Juan sa harapan ng luklukan ng kordero, galing sa iba-ibang bansa, wika, angkan, at saka bayan. Nung tanungin ni Juan saan galing, sumagot yung isa sa matatanda, one of the 24 elders, ang sabi, ang mga ito nanggaling sa malaking kapighatian, dun sa Great Tribulation. So, they came out of the Great Tribulation, implying na yung Great Tribulation mangyayari sa buong mundo. Sa buong mundo yun mangyayari. Hindi yun isolated cases ng tribulation. It will be affecting the whole world. Kaya ang sabi dyan dun sa aklat ni Daniel, Kapitulo 12, versikulo 1, ganito.
12:1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Ayon, ang sabi yung magkakaroon daw ng malaking kabagabagan, yun nga yung tribulation o kapigatian, na hindi pa nangyari kailanman mula nung magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Kaya worldwide ang scope nito, kapatid. Malaki ito. This is unparalleled in the history of mankind. Ang katunayan, 24:21 ng Mateo. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Ayun, hindi na pwedeng mangyari uli kasi that is the last. Yun ang first and the last. Nakapighati ang ganung kalawak. Napakatindi nun, kapatid. Worldwide yun. Okay na? Malapit na po ba yun mangyari, Brad Eli? Malapit na yun. Kasi yun na lang ang huling tanda ng pagdating ni Kristo. That will be the last sign that the humankind will see before the real coming of our Lord Jesus Christ. Malapit na yan eh. Nag-umpisa na kasi yan, kapatid eh. 24:8 ni Mateo. Tatapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Masasabi lamang na malapit na ang Great Tribulation kapag nangyari na ang rapture. Hindi pa naman nasasabi na mahirap na ang buhay. Tumingin ka lang sa mga malls at fast foods ay laging puno. Ang sabi nga sa pagdating ng Panginoon, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawahan, etc. Kahirapan, papunta na yun dun eh. Nagpasimula na ang kahirapan, mahirap na ngayon eh. Hindi ba kayo nakakahalata? Linggo-linggo ngayon, tumataas na ang ano. Ngayon eh, mas mabuti, wag nang magluto eh. Ang mahal na nung ano eh. Masarap naman yung halimbawa, yung ampalaya, gayatin mo yung ampalaya, lagyan mo konting suka, saka toyo, masarap na yun. Kaysa iluluto mo pa, di ba? Mas maganda pa sa katawan. Yung okra, sausaw mo sa toyo, hilaw, masarap yun. Mga Ilocano kumakain ng hilaw eh, yung lola ko eh, pupunta doon sa ilog doon sa Nagilian eh. Pag nakahuli ng hipon, babalatan sa ilog, kakainin eh. Ngayon eh, napakamahal na eh, napakahirap na ng buhay eh. Bibili ka ng 5 pisong tuyo, ang kailangan mong pampirito sa 5 pisong tuyo, 5 pisong mantika rin. Pag ang bibilin mong mantika eh, konti lang, hindi mapipirito yung tuyo, kalahati lang yung tuyo, yung kabila inihaw labas. Sa hirap ng buhay ngayon. Akala nyo, yan naman hindi biro yan eh. Yan po ano yan eh, reality yan before us. It's a reality. Napakahirap po ng buhay ngayon. Dati ang Pilipino ang kinakain galunggong. Ngayon hindi na makabili ng galunggong yung mahirap sa metro. Ang binibili yung noodle, yung payless. Sasabawan ng marami, isang payless, 350. Sasabawan ng marami, yun ang ulam nila, 6 sila sa pamilya. Kaya, the next generation of poor Filipinos will be malnourished Filipinos. Malnourished, tapos mentally malnourished. Kasi nga ang kinakain na lang ng karaniwang Pilipino ngayon, noodles eh. Yan, pahirap na po ng pahirap. Pataas ng pataas yung kahirapan na yan. Hindi nyo ba napansin, nagkaroon na ng decline sa world market ng yung mga stock market nagkakaroon ng decline. Miski sa Amerika, mahirap na rin eh. Sa Japan nagbuboost ang economy nila sa nakaraang mga 2 dekada. Ngayon, ang Japan bababa na rin eh. Gaya sa Pilipinas, kung walang magnanakaw sa gobyerno, hindi tayong mahirap na bansa. Mabuti na lang at inaayos na ni Marcos Jr. ang ating bansa. Mangyayari po yan. At hindi na po yan matagal, kapatid. Baka maratnang ka na yan. Ako, hindi ako nakakatiyak. Pero baka ikaw, makita mo na ng mata mo yan. Sa inyong mga bawat coordinating center, ang tunay na samahan sa Diyos, ayon sa banal na kasulatan,
At ang inyong laging sinasabi, dahil ako ay dumadalo rin at nakikinig, yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na sana ay dapat itong makilala ng lahat ng mga tao na ang Iglesia ay makilala. Bakit sa bawat coordinating center niyo ang nakalagay ay ang dating daan, na hindi yung Iglesia ng Diyos, para sa ganon ay makilala yung Iglesia ng Diyos. Dahil ang pagkakilala ng mga marami na hindi member sa inyo, ang inyong samahan ay nakikilala sa dating daan, samantalang ang inyong ipinapahayag na tunay na samahan sa Diyos, yung Iglesia ng Diyos. Bakit hindi Iglesia ng Diyos ang ilagay nyo sa inyong mga karatula? Yun po ang aking katanungan. Alam nyo kapatid, ganito po yun, ano? Sa Biblia, yung Iglesia ng Diyos, yun din yung daan sa Biblia. So parang synonymous na tawag yun kapatid. Pero ako, naniniwala ako sa mga coordinating centers. Nakalagay yung Iglesia ng Diyos. Nasa tribuna po yun Nasa pulpito yun Yung Iglesia ng Diyos Kaya ang nakalagay sa labas, ang dating daan, kasi yun ang alam ng mga tao na programa sa radyo at saka sa telebisyon. Yun po pamagat ng programa. Kaya hindi po ako sasang-ayon dun sa inyong observation na walang Church of God. Meron po, nasa loob. Pagpasok mo, nasa loob. Yung iba, nasa labas Meron ding Church of God Kaya lang, kaya inilalagay yung dating daan para makilala agad ng mga tao na yun yung napapanood nila sa television, naririnig nila sa radyo, at napapakinggan nila at napapanood nila sa internet. Yun po ang aming paniniwala. Pero ganito, bibigyan ko kayo ng isang bagay na mapapag-isipan, kapatid. Ang Iglesia ng Diyos ginagamit ni Pablo sa mga kapatid. Sumulat siya sa Korinto, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Basahin natin yung 1:1, 2 Korinto. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Iglesia ng Diyos, pinusulatan niya mga kapatid, ginamit niya yung termino Iglesia ng Diyos nasa Korinto. Sa Thessalonica naman, sabi niya doon sa 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ginamit niya rin sa mga kapatid sa Thessalonica yung salitang Iglesia ng Diyos, Pero pagka sa labas niya ginagamit, meron kang mapupuna pagka sa labas. Hindi niya sinasabi Iglesia ng Diyos. Basahin mo yung 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ang mga kausap niya dyan, hindi kapatid sa iglesia. Ang itinawag niya, ang pinag-usig niya, daan. Pero nung kapatid na ang kausap niya, iba ang gamit niya. Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ang inusig niya, nung kapatid na sa Galatia kausap niya. Sabi po niya, ang inusig na malabis at nilipol po ang iglesia ng Diyos. Nung hindi kapatid ang kausap niya, anong sabi niya, anong inusig niya? Sabi po ni San Pablo, ang inusig po niya, daan, kapatid na Eli. Tanong mo sa kapatid kung naintindihan niya na tayo. Kung ang tanong niyo naiintindihan, naiintindihan ko na. Ganito po kasi ang logic doon. May logic yan, saka may wisdom Ang napapanood po ng tao sa TV, sa radyo, ang dating daan. Kaya yung mga interesado, ang hahanapin yung dating daan. It is for them to find out na sa loob nung ang dating daan, ang ipinangangaral doon ay ang iglesia ng Diyos, yung tunay na iglesia sa Biblia. Sana naunawaan nyo. Maraming salamat, Brother Eli. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.